Hello everyone! So guys, sa this vlog ay gagawa tayo ulit ng budbud or lidgid na gawa sa kamuting kahoy. So ayan guys, dahil nga namimiss ko na naman yung paborito kong balanghoy na gagawing budbud or lidgid sa Bisaya. So gagawa tayo ulit. So ito na yung ating mga sangkap guys. So bumili na ako ng kinudkod na. At syempre, itong dahon, piniprepare ko na din at hiniwa ko na din dito yung kanto niya dito guys para hindi siya matigas pag dililikit. At syempre, hindi mawala ang ating brown sugar. Itong brown sugar ay gagamitin ko ito para sa ating makapuno dahil itatappings ko siya sa ating lidgid. Okay, syempre guys, dahil hindi naman ito ibibinta, kakainin naman to. So kailangan puno siya sa mga ingredients. Di ba? Kailangan puno siya sa mga recados, guys. Kaya may Nestle cream ako. Lalagyan ko siya ng Nestle cream. At syempre, itong Milk Made para mas lalong masarap siya. At ang gagawin kong gata ay powder. Ayaw kong hahaluin ng fluid na yung gata kasi nga magtubig siya. Ito na lang ang gagawin ko, guys, para hindi siya masyadong matubig yung ating kamuting kahoy. At syempre, ang dagdag ko, tapioca din ito, pero yung dry siya na tapioca, di ba? Ihalo ko siya dito para mas marami-rami siya kasi mas may kamahalan kasi itong guys, itong kinudkod na kaysa dito. So, bumili lang ako dito para pantagdag. So, ayan. Yan lang ang ating mga ingredients kasi kung sa probinsya lang talaga ito is ito lang talaga at coconut milk at sugar. Yun lang talaga. Pero dahil ako ay maraming arty-arty at gusto ko yung specialty ng aking lidgid, so nagawa ko siya ng puno sa recado. So, ayan. Okay. So, magsaga tayo. So, ang i-next natin na proseso ay magpa-latik tayo nito, guys. Okay? Caramelize natin itong ating makapuno with brown sugar. Okay. So, tara! Start na! Bye-bye! So, ngayon ilagay na natin, guys, ang ating makapuno. Ayan. Tapos, lalagyan na natin itong sugar. Okay? Okay, lalagyan na natin ng sugar. Estimation na lang, guys, kung magkano or ilan. Kung ilang sugar ang ilalagay nyo. Okay, and then, papatanawin lang natin to hanggat sa mag-caramelize. Hindi ko talaga yun mabigkas-bigkas itong caramelize. Hanggat sa mag-caramelize na ito siya, guys. Okay? So, ayan. So, hayaan na lang natin to ng pupupa yung kanyang sauce at magiging brown din itong ating makapuno. So, at syempre, lalambot din itong ating makapuno, guys, pag ito'y niluluto natin dito with sugar. So, ayan. So, titignan na lang muna natin, okay? Okay, hayaan muna natin papakuluin. At muna magpa-bye. So, welcome back. So, tingnan naman, guys. Nagdandahan na siyang na caramelize. Matatawa talaga ako nito na word. na caramelize na siya. Itong sugar at itong makapuno. So, ganitong consistent ay tamang-tama na ito para sa ating pang-topping. So, ayan o. O, diba? Malapot na siya. O, naging latik na siya, guys. So, ngayon ay tapos na. Tamang-tama na ito, guys. Ganitong-ganito na yung gusto ko talaga para toppings na siya sa ating lidgid. So, pupunta na tayo sa ating mga ibang ingredient. Okay, so, tara! So, ngayon, mag-start na tayo para sa ating mga ingredient para dito sa ating balanghoy. Ilagay na natin itong pantagdag natin na tapioca. So, ito yung dry na balanghoy. Okay, so, maghalo lang ako nito guys para maging makarami nating balanghoy. Kasi hindi ako bumili ng maraming food ko dahil namahalan ako. And then, ilagay na natin itong ating milk made. So, ayan. Okay? Tapos, ilagay na natin ang ating i-mix lang siya, guys. Tapos, ilagay na natin itong coconut powder. Coconut powder lang ilagay ko dito. Hindi na yung fluid para hindi maging magbasa or matubig ang ating coconut. So, ayan, guys. And then, ilagay na natin itong ating Nestle cream. So, ayan. Ayun na makuha, guys. Kailangan gagamitan natin ito ng kutsara. Okay? Muna magpapay. At idagdag na natin itong isang powder na coconut milk. Nilahat ko na kasi tagdadalawa-dalawa ang nilalagay ko, guys. So, ayan. Diba, bigla siyang dumami. Bigla siyang dumami, guys. Kasi nga, ang dami na din ingredient na nilagay ko. At syempre, para magiging mabango at kaya-aya ang amoy ng ating balanghoy, ay lalagyan natin ng vanilla aroma. So, ayan, ang ating vanilla. Okay? Lalagyan natin, guys, para matching-matching sa ating toppings na, na makapuno. So, ayan. So, yan na siya, guys. Ngayon ay i-mix lang natin to. Mix to the max. Okay? So, ayan. Mix lang natin, ha? Okay. Ganyan lang, guys. Lagi. So, ngayon, dahil hindi siya kaya, guys, sa nitong sandok, maghugas ako ng kamay at kakamayin ko to pag mimix para magmimix siya ng husto. Okay? So, ako muna ay mag-bye-bye. Okay. So, ito na ang ating pinaghalo-halo na mga ingredients sa ating balanghoy. So, ito na, guys. Naka-ready na siya. Tapos na. Nakamix na lahat. At syempre, nasa inyo pa rin yung kung gaano katamis ang gusto nyo. Okay? So, nasa inyo pa rin yung estimation nun. Basta sa akin, yung katamtaman lang, natatamisan ako sa condense at dinagdagan ko na lang siya ng kunting sugar kasi matamis naman din ang ating minatamis na itong
makapuno. Okay, so mag-start na tayo ng likitan time. So, i-ready na natin ang ating dahon at itong ating pinagmi-mix na mga ingredients sa ating balanghoy. Okay, so let's go! Maglikitan time na tayo, guys. Bye-bye! Okay, so mag-start na tayo. I-try natin to, guys. Baka, hindi ko alam kung parang basa lang siya. Sabi ko sa inyo eh. Parang basa lang siya talaga kasi marami yung fluid na nailagay. Kasi yung cream, yung condense, tapos yung natuno din yung yung tawag nun, powder ng coconut milk. Kaya ito guys, nagtubig. Tapos syempre ang ang kinudkod na tapioca, nagtutubig din kasi yun. Kaya, ayan, ito. Pero itatry pa rin natin to guys. So, ilalagay na natin dito sa gitna. Okay? So, ayan, talagang nag-ano siya. So, ayan guys. So, ayan. So, parang naglanay siya guys. Parang gusto kong magdagdag ng ulit na, na tapioca. Kasi, lanay lang siya, lanay. Lanay. Ayun. Pero, syempre, magiging okay naman din to pag maluto. So, ayan na guys, ang ating unang nilikit. So, ayan. Okay. Pangalawa. Ang problema nito kasi lanay siya masyado, guys. Okay, lanay siya masyado. Pero try pa rin natin sa pangalawa, guys. Mag-try pa rin tayo. Kasi pag hindi kaya sa pwede naman natin siyang dagdagan ng tapioca na powder. Para magiging, siya. Magiging dry. Okay. So, ayan. Damihan natin kunti. Okay. Tapos, lagyan na natin din ulit nito. Ganyan lang, guys. O, diba? Parang sa mga baguhan, akala nyo matrabaho. Pero, kung tutuusin talaga, mas simple lang naman talaga, guys. Kaya naman. So, ayan. Diba? Ang ganda, guys. Kikas lanay. Lanay nga siya talaga as in. Dagdagan ko talaga ito ng tapioca. So, ayan. Ay, nako. Para siyang, guys. Lantang gulay. So, ayan. O, di ba nagawa naman din? O, yan ang ating pangalawa, guys. Kaya, wait lang. Magdagdag muna ako ng tapioca konti, ha. So, ako muna yung magbabay. So, welcome back, guys. Ngayon ay, babalik tayo. So, lulutuin na natin tong first batch na ito. Okay? Nagpakulo na ako dito ng tubig sa malaking kaldero. So, dito natin siya i-steam. Okay, guys? So, ayan. Ngayon ay idandahan ko siya ilagay dito. Dahil nga, medyo ma-flossy siya, guys. Ma-fluid siya masyado. Pero, okay naman siya ilikitin. Mas mabilis para sa akin. At titigas naman din to pag nainitan, o, diba? Sarap! Pag mainit, matigas, o, diba? So, ganun lang yun, guys. So, ngayon ay ilalagay na natin to dito, guys. Pero kailangan ko ng 2 kamay. Okay? Dahil nga, hindi ko siya pwede mahawakan ng isahan. Baka lulusot at tutulo yung fluid na balanghoy sa loob. Kaya, ako muna ay magbabahay. Okay, lagay na natin to. Pero unahin natin to mga malalaki. Kasi, ito mga maliliit, guys, nakadepende kasi ito sa dahon. Kasi yung dahon hindi magkaparihan ng laki. Kaya, may maliit, may malaki. So, ayan. Unahin na natin tong ating malaki sa ilalim. Tapos, ganyan lang siya, guys, ang pag-arrange. Ang paglagay ng ating mga balanghoy. Ayan. For sure, masarap ito, guys, at malambot. Okay? Kaya, abangan ang susunod na kabanata. So, ayan na siya. So, ilalagay na natin to dito sa ating steamer. Oh. Simple lang yung ating steamer dito, guys. Ayan. Okay? So, tatapan na natin yan at antayin nating kukulo hanggang sa maluto. Okay? So, ako na ay magbabay. Abangan!
So, ito na. Finally, tapos na yung ating first batch after 2.5 hours. So, ito na guys. Luto na talaga siya. So, ngayon ay titikman na natin. Pero, before that, ilagay muna natin dito sa plato. Ayan, para lagyan na naman natin ng itong the rest na ginawa natin. At syempre, nagpapakulo tayo uli dito ng panibagong tubig. Dinagdagan ko yung tubig kasi humuhupa siya kanina. So, ito na siya guys. O, diba? Tikman na natin. Okay, so, ako muna yung magbabay. So, moment of truth. Ito na. Titikman na natin guys ang ating ginawa na budbud or lidgid. Anong tawag nito sa Tagalog? Aray, ang init. Ang init pa guys. Grabing init pa. Ang init. Wait lang. Finally, nabalatan na natin guys. Sa kabahaba ng prosesyon dahil sa super init. Ito na talaga siya at titikman na natin. Titikman na natin guys kung ano talagang lasa. So, ayan yung toppings. Nakikita natin yung toppings sa loob. Ayan. Okay. Titikman na natin to. Tingnan nyo naman, guys. O, diba? Wow, ang sarap. Okay. And now, wow, ang yummy. Ang yummy. Ayan na siya. At ayan pa. At syempre, nilagay ko na yung iba dito. So, ito na ang ating lidgid na balanghoy with toppings na makapuno. Grabe guys, ang sarap. Ayan. Tingnan nyo naman yan. Mainit-init pa. Tingnan nyo naman yung loob. Diba? Ang ganda, ang sarap. Ang sarap niya guys. Grabe. Grabe. Super lambot. At ang sarap ng mga ingredient na nilagay ko. Grabe. Ayan na. Di ba? So, ito na. Mainit-init. Ang sarap. Grabe. Ito talaga yung forever na favorite ko. Ever. Grabe. Ang sarap. Okay Ako naman magbabay. Thank you. Sa gusto mag-order dyan, message nyo lang ako. Ibibigay ko sa inyo ng libre. Okay? Okay. Bye-bye.